Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa, magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga, titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas, upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik, silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na.
dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagpalang Sunday po sa inyong lahat. In today's Gospel, ang ganda naman po ng shift from last week's Gospel. Last week, ang ating pong pinaglilayan is about dapat sana walang ambition sa ministeryo natin, mission, and in our church, in the community. No? It's always about mission. Ngayon namang linggo, bigla tayo uling dinala naman sa kabaliktaran noong ambition. Alam niyo kung ano? Yung reality of the grace that is given when one becomes fully humble before God. Yun yung sigaw ng bulag si Bartimaeus. Jesus, Son of David, have mercy on me. Wow. At dahil doon, sa kanyang sigaw ng may buong kababaang loob, he was the recipient of that wonderful grace na muli siyang makakita. No, ang galing ng dynamics ng ganung katotohanan And these are the reality, or this is the reality of the life that we have in faith. The more we seek ambition, the more we become proud, the less graces we really receive from God. But the more humble we become, sabi nga, yung lalong magpapakumbaba sa harap ng Diyos, we will be amazed at what God will be able to do through us, for us, with His grace. At napakaganda ho nito. Talagang balik din ako doon sa aking bagong appointment. No? Sometimes sabi ko, nabanggit ko last week, as I contemplate dito sa aking papasukin, maisip minsan ako iniisip ko na agad ang mga papasukin kong problema, or more than problema, responsibilities. Ay para baga ako'y na-overwhelm po. And I cannot help but sometimes feel inadequate para sa mission. Pero alam nyo, siguro nga it's better that I feel that way. Why? Because nabalikan ko tuloy yung initial na situation ko nung tinanggap ko naman ng pagiging obispo. And what was that? That I was reminded of my inadequacies back then, and Bishop Ray, Evangelista of Diocese of Imus, reminded me na magaling nga, Juni. At doon ka nagsisimula. Because now you know, you are not to become a bishop because magaling ka, talented ka, you have the skills. You are to become a bishop by God's grace. Because of God's wisdom and goodness. Wow nga. At ngayon, napaalala uli sa akin yan. When I felt inadequate sa aking haharapin, nabalikan ko yung aking pangako nung una. What is that? To trust in Jesus. And to fully trust in Him. Inaalala ko that during that time, ang nagpaalala sa akin, alam ko yung litrato ng Divine Mercy. Sa ilalim, di ba nakasulat? Jesus, I trust in you. And now, at this stage of my life, in my ministry, with the feeling of inadequacies that I have, I should now once again renew that call, that sabihin na nating profession of faith. Lord, my God, Jesus, I humbly trust in you. Alam niyo mga kapatid, yun ang imbitasyon sa atin ngayon ng gospel. That just like the blind man, we can shout at our Lord and say, my God, my Lord, Jesus, Son of David, have mercy on me. At alam mo, mga kapatid, tayo na mumamangha sa mga biyaya na ibibigay ng Diyos at sa mga kamangha-manghang magagawa ng Diyos sa pamamagitan natin. Okay po? So, huwag kalimutan po, always be blessed and be a blessing.